message yung mga pagkakatarive. At napaganda po ng panahon, tiempo, sabi nga po doon, pupunta kayo ng tumayan, pero napaka-gulas. God is good all the time, and all the time, God is good. Praise God sa ating pong worship service. Sabi nga po doon sa ating message ngayon, message ng Panginoon, palaging magalang. Tulad po ng ating pag-worship kanina. Sabi nga po doon, worship the Lord with gladness. Magalak. Gladness. Paano ko kalagalang? Ikaw ay laging na lamang na bumukod sa iyong tabing kinahihigaan. Sabi nga doon, palaging masaya. At ang pagiging masaya ay nagpo-produce nga po ng endorphins. Sabi nga po ni Dr. Kilala po doon si Dr. Sa akin ang walang sakapin. Ay, tumata si Brother Erwin, walang sakapin. Siyempre po yan, napakalinaw, literal na sinasabi. Ang mga walang sakapin ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain, hindi kakain nito. Bumili kayo ng alak at gatas. Kahit walang salaping pambayad. So, nakita natin dito. Ano kasi alak ito, Brother Roy? Alak na, ano po ito? Malaking alak. Malaking klaseng alak ito. Hindi nakakalasing. Hindi nakakalasing sa Panginoon. Ang kanyang alak na sabi nga ng Panginoon, siya ay magano. Ano ang kanyang unang milagro? Ginawa ni Jesus Christ. Gumawa na? Ilang kabayang alak na ginawa. Sabi nga niya, unahin muna ninyo yung hindi masarap. Ano po bang inuna? Yung masarap o yung hindi masarap? Meron po bang ganang klase ng alak? Lahat masarap. Ang hintay ay unahin. Bukas lahat ng tindahan. Hindi pala kung ano, pero pag kumantanong mo yung pinsang ko, sa pinsang gamitin mo yung talent ko na dito sa praise and worship. At sigurado bibigyan ka ng mahabang buhay. Anong gusto mo? Sabi ni Lord, 120 years. Mabuhay. Okay, napakagandang bagay. Tapos sa journey po dun sa Lucena to, okay, papasalamat po. Ang mga natutunan ko po dun po ay tungkol po sa pagtutulong po sa mga bata po. At saka gagaya po ng comparison. Kapag nagtutulong ka po, pagpapatawad. Kapag po ba tayo is kahit gaano na halimbawa po may isang tao na kinakautan natin ginawa tayo ng masama, magpapatawad po ba tayo? Magpapatawad ka ba? Sabi po. Halimbawa na lang po pag nalaman mo na abandon ka or yung nalaman mo na hindi yung nag-alaga sa'yo ay hindi mo totoong mga parents. At nalaman mo kung sino yung mga totoong mga magulang mo. Magpapatawarin niyo po ba sila na pinabayaan ka po? Sabi po dun, pwede naman po natin di ba sabihin na, oo, napatawad ko na yan. Lord, pinatawad ko na po sila. Pero yung pagpapatawad po ba na yun, galing po ba sa puso natin o sa bibig lamang? Says, the foolish man and jealousy kills the simple. Yun, yung bang nag-aalala ka to the point of dying, yung dahil sa galit mo, mismo, bitterness mo, sabi niya, yan ay kamangmangan yan. Ay walang kwentang bagay na gawin. Kasi yung galit mo, ayon nga po sa Job chapter 18 verse 4, yung sama ng loob mo, yung ikaw lang ang sinasaktan yan. Kaya nga sabi sa Good News Version, you are only hurting yourself. Yan po ang
makakapagpabulag sa atin. Kasi nga po, napupuot tayo. Sabi ng Lord, huwag mong hahayaan na lumubog ang araw na galit ka pa rin. Huwag mong hahayaan. Kasi doon nga po yung pagkakataon ng dyablo. Kaya huwag na huwag niyo pong bibigyan ng pagkakataon ng dyablo na makapasok. Kaya ang ating isip ay nagdudulot ng karamdaman. Kaya sabi sa Bible, renew your mind. Do not conform to the standards of this world. Renew your mind. So, kung meron kang pinapupuutan, dalhin mo sa Diyos. Kaya, maghari sa puso natin ang pagpapatawad. Magkaroon tayo ng buwang ng puso may pagpapatawad po. Maraming salamat. Magandang araw. Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain po ang bawat isa at patuloy na magpalago po sa pananampalataya natin. Ang sabi ko kahapon is, ordinary miracles is everyday blessings. Tayo po ay magpasalamat sa araw-araw na nabibigay sa atin, and tulad na lang po sa pag-ising natin sa umaga, malaking biyaya na po sa atin din. At isa pa po is self-contentment. Makontento po tayo sa kung anong meron sa ating sarili, hindi yung bakit siya ganun, bakit ako hindi. Bakit may ganun siya, ako wala, ganun po. Hindi po natin kailangan maging ganun. Dapat po tayo maging kontento kung anong meron tayo. Ipagpasalamat po natin sa lahat, ang lahat sa ating Diyos, at dahil kahit pa paano is meron tayong kanya, meron tayong magandang buhay, meron po tayong nakakain sa araw-araw, and isa pa po is comparison. Comparison po is hindi natin kailangan ikumpara natin yung sarili natin sa iba. Magpasalamat po tayo dahil nandito tayo, hindi po yung bakit si nakakapunta doon, bakit ako hindi, bakit si naandun. Hindi po tama yung ikumpara natin yung sarili natin sa iba. Dahil kung anong meron tayo, is pasalamat natin sa Panginoon. Kung anong meron tayo, yun na yun po tayo. Yun lang po. Maraming salamat po. Salamat sa Panginoon. Hindi ko rin po na-expect na makakasama si Jampong at si Kuya kasi talagang kasama. At nung time na yon ay si Kuya ay may demo na kailangan niyang submit. Praise God. Salamat at pumayag si Ate Gigi. Akala ko hindi papayag kasi on that di ba? Last minute na. Tanghali ko na nasabi. At salamat sa Panginoon kasi itong mga kabataan ito ay gagamitin ng Panginoon talaga dito sa church. At the more ka nagpapagamit sa Panginoon, the more ka magmamature. Hindi lang sa age. Wala siya sa age. Kahit na bata yan, kung na-expose agad. Kasi kahapon, yung director ng PBS, Vacation Bible School. Kung kayo po ay nag-devotion kanina, ang Vacation Bible School pala ay nag-start sa North America. Tama po. Yung mga nag-devotion kanina, Daily Bread. Yan po ay nag-start ng 1922. 1922 pa. Pero, nag-start siya 1877 sa Montreal, Canada. Ayan. So, napakaganda po nung wag daw po nating babalawalain yung mga bata. Kasi, nagsisidlings tayo, nagpupunla. Hindi, kasi usually, ang ginagawa daw ng mga churches, sige, para wag maingay, pasiros ka na lang dyan, napupulayan, paulayan na lang yan. Hindi po. Kailangan may quality rin yung pagtuturo natin. Hindi yung basta nagturo ka lang, tapos na.
Tapos after the worship service, okay na, hindi po. Nagpupunla tayo ng quality seedlings. Parang yung pagtatanim, gusto mo ng quality na mangga. O, mangga na katulad ng mangga nung sa Guimaras, pinakamasarap na mangga natin. Quality na katulad ng sa Guimaras, malaki yung laman, maliit yung buto, manipis yung balat. So, quality talaga pang export. Ganon din po yung pagpupunla natin sa mga bata. Nagpupunla tayo, yan yung ating next generation. At napakaganda rin po ng testimony kasi yung bata na natuwa sa BBS, ano po, totoo po ito nangyari, natuwa siya sa BBS, gusto araw-araw may BBS na. After ng BBS, nakagraduate na, kinukulit, Muslim po sila. Muslim yung bata. Ngayon ay natuwa yung bata. Gusto, Mami, Daddy, gusto ko palagi nasa church. Eh, Muslim po sila. Ngayon, kakakulit ng bata, na-convert yung pamilya. Praise God. Kaya, ang dami nating matututunan at gagamitin ng mga batang yan para sa next generation natin. At ang success daw po ng isang BBS, halimbawa, naka 100 tayo, mga children. Kahit kalahatin yan, uma-attend sa Sunday school, yun yung success nung may napuntahan yung pagtuturo natin. Kaya salamat sa Panginoon at nagkaroon tayo ng opportunity. Kailangan din po palang mag-invest ang church sa education na katulad nito. Na-educate kahit itong mga kabataan nag-aaral pa. Or even tayo na tapos na. Or tayo, may mga senior na. May mga senior po kami kasama doon. May mga willing pa rin talaga. Andun yung heart talaga na magturo sa bata. So yun. At na-struck din ako doon dahil introduction pa lang nung principal po yung aming director na nag-apply for supervisor. Napaka-busy niya pero ang busy din niya sa gawain ng Panginoon. Talagang alam niya, grabe ang trabaho ng teacher pero principal. Tapos naglalaan pa siya ng time para sa pagtuturo sa BPS. Diba? Parang hindi na iniinda yung pagod eh. Andun, kasama talaga ang pagod, ang puyat. Kaya nasabi ko sa mga kabataan, napagod tayo sa Lucena, biyahe, gising kami alas 3 ng umaga, biyahe na kami agad, early bird kami doon, praise God. At andun yung joy sa kabila ng pagod. Yun yung nag-struck din sa akin, introduction pa lang. Sabi niya, bakit kailangan magpatawad? Bakit parang ako muna? Bakit parang ako muna? Yung pala, ikaw muna ang kailangan ayusin ng Lord. Kahit nasa healing process ka pa rin. Lahat tayo may pain, lahat tayo broken, lahat tayo ay basag sa Panginoon. Ano yung gagawin mo? Yung principal, ampon. Di niya alam. Principal na siya, ampon pala siya, 35 years old na namalaman na siya ampon. Ang ngayon po ay 45 na siya. Bata pa siya. Ay 35 years old siya, nalaman niya ampon. Ang masakit nito, dahil na yung tatay niya, hindi pa rin niya ina-admit na anak niya yung principal. Yun ang pinakamasakit. Pero ang pinakamaganda pong ginawa daw ng Panginoon sa buhay niya, nakapagpatawad siya. Napatawad niya yung tatay niya. Hindi ko po alam, baka wala na ngayon. 45 na siya. Kaya talagang introduction pa lang, sabi ni Danica, para sa akin to Pero sabi ko, para po yan sa lahat. Para siya sa lahat. At kahit itong si Janko, pag ito nag-mature talagang dire-diretso yan. Dire-diretso yan. At yung mga kabataan natin, tsaka yung mga bata, pag yan nagsipag-mature, talagang grabe gagamitin ng Lord yan. Kaya hayaan natin. I-push natin yung mga anak, mga apo sa church. Ano sila dyan kahit siya'y gapihin. Pero alam naman
din namin yung limitasyon. At kayo nga, paggagabi na, hinatid na namin. Kaya, Oh God, your word is settled in the heavenlies. Walang hanggan ang iyong mga salita. Kaya din kami, Panginoon, namin pagyamanin ang iyong mga salita. Araw at gabi, huwag mawala sa aming mga bibig. Just so one day, this book of the law shall not depart from our mouth, but we shall meditate on it day and night, that we may be careful to do according to all that is written in it, that we will, then you will make our way prosperous, and we will have good success. Hindi ito mawawala sa aming bibig, hindi ito mawawala sa aming paningin, hindi ito mawawala sa aming mga tainga, sapagkat walang tigil din ang pagkilos at paggalaw ng kadiliman at jablo sa kapaligiran. Kaya Panginoon, katulad na sinabi ni Apostol Pablo, kami sa'yo kanina, rejoice. And again, I say, rejoice. Kaya si Apostol Pablo, bagaman nasa gitna ng kulungan, sumasagana ang kanyang kagalakan galing sa Panginoon. Akala ng iba, tapos na ang ministeryo ni Apostol Pablo dahil nakakulong. Pero sa kulungan, lalo siya naging very effective sa evangelism. Na-resound niya ang 9,000 presidential security group sa panahon Panginoon ni Nero. Sapagkat lahat ng dumadalaw sa kanya at nagbabantay sa kanya mga sundalo na palace, presidential guards, nababahagi na niya ng salita ng Diyos. Lahat silang tumatanggap, lahat ng ipanalangin ni Apostol Pablo, mga generals, mga private, gumagaling dahilan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Thank you, Lord. Ikaw din, Panginoon, ang aming pag-asa sa buhay ngayon. Sa mga pangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Yung unang wika ay Ama. Kanino yung Ama? Nasa kanila. Patawaran mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang Father, forgive them. Pangalawa, gayon din. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi religion. Hindi sasabihin na malig ka muna, pakabayad ka muna, pag hindi ka kaalim namin, hindi ka ligtas. Walang gano'n. Hindi religion, kundi relasyon. Ayun paano, sino pangatlo?